Good morning world. Pupunta ako today sa terrace kasi doon ako nag-work at saka doon na rin ako pumapasok sa school. Nandito ako ngayon sa Kitimat, which is around 58 kilometers away from terrace and around 1 hour 15 minutes na bus ride. And ito yung view natin today. Welcome ulit sa vlog, and sa mga bago, welcome din. I'm an international student from the Philippines and taking my post-degree in business dito sa Coast Mountain College sa City of Terrace sa napakagandang British Columbia. Dumating kami nung September, hindi masyadong okay yung naging accommodation namin because of its distance from the school, and up until now medyo nahirapan pa rin kami makahanap ng magandang accommodation, pero other than that sobrang okay. Nagkaroon kagad ako ng work, nakapasok kagad ako sa school, and napakaganda ng view dito sa terrace. Sobrang isolated siya pero at the same time it feels like home already. Nakaka-inlove yung color ng forest, ng river, at saka ng mga mountains. Namumulaklak bumubuka yung bulaklak nitong mga poppy. Nung isang araw merong red na poppy dyan, ang ganda niya, pero mabilis siyang nawala. I think mga 2 days lang sila naglalast, tapos magbabagsakan na yung petals nila. And ayan, maulan na naman. Lalakarin ko lang papuntang bus stop na papuntang terrace. Merong bus stop dito na malapit lang pero papuntang town center. Today gusto ko maglakad, so lalakarin ko diretso papuntang town center. Yun yung napansin ko rin dito sa northern British Columbia. Almost every day umuulan. Siguro dahil siguro autumn. Ganun siguro kapag autumn. Pero hindi naman siya ganun kalakas na ulan. Parang ambon lang. Gentle rain lang, ganyan. Maglalakad ako ngayon. Mga 45 to 50 minutes walk to. Almost same sa length ng nilalakad ko nung nag-work pa ako sa Philippines. Yung from Barangka, Mandaluyong to Uptown Mall sa Taguig. Almost same lang, ganun lang siya. Nag-start na rin magkulay orange yung ibang mga puno dito. Pero yung iba hindi yata talaga sila magkukulay orange, lalo na yung mga pine. Green lang yata talaga sila. Sobrang bilis ko lang rin nakahanap ng work dito. Like, isang araw lang ako apply. Actually, isang afternoon lang ako nag-apply. Pagka labas ko from school, dumiretso ako ng town center noon. Actually sa Skina mo lang siya. Tapos ang dami kong dalang resume. Halos binigyan ko lahat ng mga fast food at saka mga merong hiring na nakadikit sa pinto. Mga establishment doon. Pinagpasahan ko sila. Tapos that same afternoon, mga around 6 p.m, may tumawag na sa akin, which is yung taga Marks nga. Nag-set sila ng schedule for interview mga 2 or 3 days after that day. Tapos yun, nakuha rin na kagad ako. Hindi rin sila masyado mahigpit sa requirements. Basta meron ka lang student visa or work visa, okay na yun, i-upload lang sa database nila. Tingnan nyo naman yung mga ulap. Zero visibility yung bundok. May bundok sa likod niyan. Napakataas ng bundok na yan. Mount Elizabeth yata. Mount St. Elizabeth. Makalimutan ko na kung ano yung pangalan. Tapos yan yung mga bus stop. Yung dalawang parang anong tawag dyan? Stall na yan. Diyan humihinto yung mga bus. Pero hindi ako maghihintay today. Lalakarin ko na ako. Maaga pa naman. Ang lamig ng kamay ko. 11 degrees Celsius daw today, pero it feels like 7 degrees Celsius dahil sa hangin. And mararamdaman mo talaga yung lamig, parang times 2 talaga siya kapag humangin. Welcome pala ulit sa mga
subscribers at saka dati nang nanonood dito. And sa mga bago, sa mga first timer, welcome din. Nandito ako ngayon sa Canada. Nag-aaral ako ng post-degree ko in business sa Coast Mountain College, which is located sa Terrace, dito sa napakagandang province of British Columbia. Pero today nandito ako sa Kitimat, dun sa kasunod niya na town. Magstay ako dito for 2 years kasi 2 years yung course ko. And iisipan ko ngayon kung magstay ako dito after graduation. Dito ako mag-work, mag-build ng career, or pwede ako mag-move sa Vancouver or sa Toronto. Nung college days ko, nakapag-work ako sa SM at saka sa food court ng SM at saka sa department store ng SM. And yun yung nilagay ko sa resume ko nung nag-apply ako around the town center, kasi yun yung mga target ko na jobs, mga food court at saka department store. Yung tumanggap sa akin yung Marks, clothing store siya, so parang SM department store, pero focus sila sa mga industrial clothing, mga pang construction worker, ganyan, welder, roadworks. And napansin ko dito sa Canada, malaki yung pasahod nila pagdating sa mga welder, construction worker, mga operator ng forklift, backhoe, ganyan. Umabot din ng $45 to $50 per hour yung mga nakikita ko sa Indeed, or yung mga general hiring lang na ganyan. Mas mataas pa sa mga call center, kasi parang may call center din dito, pero yun, mababa yung sahod ng customer service dito, around between $16 to $23. Nung natanggap ako sa Marks, sabi sa akin na competitive yung magiging base pay ko, kasi nga may experience ako, tsaka matagal na ako nag-work sa Philippines, and mataas na rin yung position ko dun. Pero nung nakita ko yung offer, $16.95 lang. Pero ayun, tinanggap ko pa rin kasi isip ko, for me lang mahirap maghanap ng work kapag wala kang work. Parang actually mahirap kapag walang pumapasok na pera, period. So inisip ko na pwede pa naman ako maghanap ng iba pang work, pero for now, kung ano yung unang dumating, i-grab ko na talaga kaagad, which is yun yung ginawa ko. And happy naman ako sa work, sobrang babait nila dun. Dalawa kaming Pinoy, pero hindi kami lagi nagkakasabay. So isang beses ko pa lang siyang nakita sa store. Tapos may tatlong Indian dun, friend ko yung isa, isang Nigerian, tapos the rest lahat mga local na dito. Almost, maraming international na nag-work dun, pero karamihan talaga yung mga local pa rin dito yung nag-work dun sa Marks. Naubos na yung dahon sa mga puno na to. Ang ganda nila tingnan, grabe. Pagka dating dun sa next na crossing, kakanan na ako, tapos dire-diretso na lang yun pa town center na, and doon ako maghihintay ng bus papuntang Terrace. Yung pamasahe ng bus dito, $2 pag malapit, pero pag town connector, which is yung sasakyan natin mamaya from Kitimat to Terrace, $4 yun, which is napakamura pa rin naman. Gumagamit ako nung student card na pag binili on a month to month basis, $40 lang, good, unlimited rides na yun, good for 1 month. Tapos meron din silang yung tig $105 yata yun, semester card naman yun for the whole semester na. And yun na yung bibilin ko next time para sulit talaga. As a student, allowed lang ako mag-work part-time. Hindi ako pwede lumagpas ng 20 hour of work per week. And hindi ko rin pwedeng habulin yung mga less than 20 hour na work ko last week, kasi dadagdag sa work hour ko this week. So kung hindi ko maabot yung 20 hours, yun na yun. Hindi ko pwedeng habulin next week. Like nung mga nakaraang linggo, siguro nung first week naka 10 hours lang ako, tapos nung second week naka
naka 8 hours lang ako. Yun, mahirap din makakumpleto ng 20 hours kasi sa example ko, ang pasok ko lang sa work Friday at saka Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Minsan isang beses nakapag overtime ako pero yun na yun. So by default ang maximum ko lang is 16 hours. And lakas ng hangin. Yun, by default 16 hours for now, pero sabi nung manager namin pagdating daw ng Christmas baka makabuod daw ako ng 20 hours kasi mas maraming tao at saka mas mahaba yung store hours that time. And ayan na yung town center. Ito yung Haisla apartment or condominium na yung tawag nila dyan. Yan na yung pinakamalaking condominium na nakikita ko dito so far. I think may mas malaki pa naman pero ayun nga, hindi ko pa rin lilibot yung kabuuan nitong Kitimat. Sa terrace, mas malawak yung terrace pero matag rin siya. Wala masyadong mga matataas na building doon. Ang lakas ng hangin. Oh my god. I think ito na rin yung pinaka busy na street dito or avenue dito sa Kitimat. Todo no yan na talaga yon. Hindi ko nakita na nag-traffic dyan. 20 minutes pa yung dating ng bus, so marami pa akong time. Okay din at hindi ako na late dahil yung susunod na alis is 1 hour pa yata. Meron din palang marks dito. Kaso yun na, sa Terrace ako nakapag-apply. At saka 1 month lang rin kami dito sa Kitimat. After this month, balik na kami sa Terrace. May tabo kami doon na Airbnb. Meron ditong Subway. Kumakain kami lagi doon. And merong mga Pinoy doon. Karamihan sa mga nag-work doon, mga Pinoy. Medyo mababait sila kapag umu-order kami ng pagkain doon. Laging marami yung serving. Ipapakita ko na rin sa inyo yung loob nitong town center nila or ng pinaka mall nila dito. So sa baba nito yung entrance, tapos yung pinakadulo doon, yun na yung exit nila. Yun na yun, ganun lang siya kaliit, hindi rin siya ganun ka matao, sobra. Ito na yung pinaka bus stop, dito ko lang siya hihintayin. Actually ayun na yata rin siya, pero 5 minutes pa dun sa app na naglalagay ng real time schedule nila. 5 minutes pa daw yung dating niya. Meron pa tayong mga 20 minutes and ayun nga, nandito na tayo sa Esquina Mall. So yung office ko so hindi pala office, store, ayun lang siya. Yan, paglagpas ng Winners, yung Marks dyan na katabi ng cannabis store, yun na yun. Bawal mag cellphone sa loob. Hanggang dito na lang muna. Kita-kits ulit next vlog. Bye bye.